Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Minsan sa buhay natin ay may mga bagay na pinagkaloob ang Panginoon sa atin at mga bagay na dumarating sa atin na minsan hindi mo masabi kung bakit. Ako po si Richard Arzaga, 29 years old. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tatits. Dahil yan po ang aking palayaw at nickname. Pangpito ako sa aming 8 magkakapatid. Ipinanganak ako sa Barangay Tumina, Kawayan, Negros Occidental. Malayo sa baryo ang bahay namin at solo lang po ito sa aming lupa. Masaya kaming magkakapatid na lumaki at mahirap lang po kami. Lalong-lalo na tuwing summer umaakyat kami ng bundok upang magbungkal ng halamang ugat na kung tawagin sa amin ay banayan. Hindi naman po ito ube dahil kusa lang po ito tumutubo sa bundok. Nag-i-enjoy tuwing hapon at merienda, saging na nilaga, kamote, kamuting kahoy at minsan ay mais. Tuwing hapon at lalong-lalo na pag maliwanag ang buwan ay masaya kaming naglalaro sa bakuran namin. Hanggang yung mga kapatid kong nakakatanda ay nag-aaral na ng high school doon sa kabilang bayan at unti-unting nababawasan kami sa bahay namin. Nag-umpisa akong mag-aral ng elementarya sa edad na 6 na taong gulang at taong 1997 sa Tumina Primary School. 5 taong pa lang ako kasi noon ay gusto kong sumama sa mga kapatid ko sa school nila. Naaalala ko po, yung teacher kong si Ma'am Gemma de la Cruz, tuwing math namin ay nagbibigay siya ng chocolate kung sino ang makakapagtapos ng maaga sa solving at perfect. Siyempre, mauuna talaga ang first honor namin. Ako naman, tuwing uwian na, ay nagpapaiwan pa upang tulungan si ma'am para magdikit ng mga kung ano-ano sa loob ng school. Pag uwi ko ay binibigyan niya po ako ng chocolate or wafer. Yung mga kapatid ko naman ay nag-aaral sa kabilang barangay dahil ang school namin ay hanggang grade 4 pa lang. Kaya kailangan mong mag-transfer sa kabilang barangay upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Naaalala ko pa dati tuwing may bakbakan ang NPA at Philippine Army, takot na takot ako dahil ang mga helikopter ay mababa lang ang lipad. Isang araw nun habang papunta kami ng kapatid ko upang mag-igib ng tubig sa bukal nang biglang may nagputukan. Kaya sumigaw naman si tatay namin na bumalik na lang po kami. Taong 1999 nang nakabili ang aming magulang ng bahay sa kabilang barangay, isa na rin sa rason para may matirahan ang mga kapatid kong nag-aaral sa kabilang barangay. Grade 3 na ako ng mga panahon na iyon at yung school namin ay hanggang grade 5 na. Tuwing may meeting sa school namin, lumuluwas si tatay papunta sa kabilang barangay upang ipaalam kay nanay na may meeting yung school namin. At dahil nga po di nakapag-aral ang ama namin ay nahihiya na din po siya umattend tuwing may meeting sa school. Dalawa lang kami ng kapatid kong babae na pang-anim sa aming magkakapatid ang naiwan kasama ni tatay doon sa Bukidnon. Dahil yung iba kong kapatid ay doon sa kabilang barangay nakatira kasama ni nanay.
Yung panganay kasi namin pagkatapos ng graduation sa high school ay lumuwas na din papuntang Maynila para magtrabaho. Sa edad kong 8 taong gulang at ang kapatid kong babae naman ay 10 taong gulang ay natuto na kami gumawa ng gawaing bahay. Kami naman ang nag-aalaga sa mga hayop katulad ng kalabaw, kambing at mga manok. Kapag araw ng linggo at Huwebes ay lumuluwas si tatay papunta sa kabilang barangay. At kami lang dalawa ang naiiwan sa bahay tuwing mag-alaga ng mga hayop. Tuwing Huwebes kasi bago umalis si tatay papunta sa kabilang barangay, ay dinadaanan niya muna kami sa school upang magpaalam na luluwas siya papunta sa kabilang bahay namin, kabilang barangay. Pag araw naman ng linggo ay tulog pa kami ng madaling araw ay gigisingin na kami ni tatay upang magpaalam na aalis siya. Dalawa lang kami ulit na iwan ng kapatid ko kaya pagpalapit ng lumubog ang araw at wala pa si tatay ay aasikasuhin na namin ang mga hayop at pupunta kami ng baryo upang yayain namin ang anak ng aming kabarangay para samahan kaming matulog. Dahil mababait naman ang mga magulang nila at pinapasamahan kami. Kaya sobrang saya namin kasi may kasama na kaming matulog at di nakakatakot. Dahil nga sa malayo ang bahay namin sa barangay, minsan kami lang dalawa ng kapatid ko ang natutulog. Minsan kasi wala din sa kanilang bahay ang sinasama namin tuwing aalis si tatay. Isang gabi habang natutulog na kami ng kapatid ko nang bigla kaming nakarinig ng tunog ng kalabaw namin. Kaya dali-dali akong tumayo at nagsabi na, "Andyan na si tatay." Binuksan ko ang bintana ng bahay namin upang silipin at wala naman tao sa labas. Kinabahan ako bigla at sinabi sa kapatid ko kaya hindi na kami natutulog hanggang umaga. Kinabukasan pa nakauwi si tatay at dahil doon siya natulog sa aming bahay sa kabilang barangay. Pagdating niya ay kinuwento namin ang nangyari at ang sagot niya lang ay manalangin lang po kami palagi. Minsan naman pag kami lang ulit dalawa ng kapatid ko ang naiiwan ay nakakarinig kami ng mga tunog lalo't na sa mga oras bandang 10:00 ng gabi. Tunog ng sisiw kahit wala naman kaming manok na may sisiw. At minsan, parang may umiikot sa bahay namin na hinihilang lata na may lamang bato sa loob. Minsan naman naririnig naming tinatawag pangalan namin, kaya nagigising kami. Pero pag binuksan namin ang bintana para silipin ay wala namang tao. Sinabihan din kami na huwag buksan ang pinto kung isang beses lang ito tumawag ng pangalan namin. Makalipas ang 1 taon at mag-grade 4 na ako, ay napagpasyahan ng aming ina na ilipat na lang kami sa kabilang barangay. Para sa tuwing may meeting ay hindi na siya mahirapang pumunta sa kabilang barangay. Malalayo po kasi ang lalakbayin para makarating sa kabilang barangay. Kailangan mo pang dumaan ng gubat, tumawid sa ilog ng ilang beses. Taong year 2000 ay mag-grade 4 na ako at nilipat na kami ng school sa kabilang barangay. Kaya natutuwa din kaming dalawang magkakapatid. Si tatay na lang mag-isa ang naiwan sa bukere namin at tuwing Sabado at Linggo ay pumupunta kami doon kasama iba ko pang kapatid.
Nagpatuloy kami ng aming pag-aaral sa kabilang barangay. Minsan naiiyak ako dahil sa mga bully mong mga kaklase dahil transfer kami. At maliit lang po ako kaya minsan kaya kanilang buhatin. Nagtapos ako ng grade 6 taong 2003 sa Mulubulo Elementary School at naghahanda na naman para sa pagpasok ng high school. Dahil walang high school ang barangay namin ay kailangan naming mag-enroll sa kabilang bayan na malapit sa aming barangay. Nag-enroll ako kasama ang kapatid kong babae sa Kaningay National High School, Banga Extension. Siguro mga 5 kilometro ang layo galing sa aming barangay, papunta sa school at araw-araw namin nilalakad para makarating sa paralan. Kailangan mong gumising ng maaga para mag-ayos at maligo para umpisahan ang paglalakad. Minsan nakakatamad pumasok dahil nga sa pagod din maglakad papunta at pauwi. Nagbabaon lang kami ng aming pagkain papunta ng school at hapon na kami uuwi. Pag tag-ulan naman, ay exempted kami dahil may ilog at hindi kami makakatawid, lalo't na pag may bagyo. Makalipas ang taon ay nagkaroon na rin ng hanging bridge kaya laking tulong sa amin para makatawid pag tag-ulan. Masaya ako dati dahil puminsan, pag nadaanan ako ng mga taga sa amin na tricycle driver, ay sinasabay nila ako at libre lang. Isang bisis niyayaya ako ng classmate ko para sumabay sa kanila upang magtanghalian, ay tinanggihan ko po ito dahil nahihiya ako sa makisabay sa kanila. Doon ako kumakain sa pinakasulok at likod para hindi nila ako sundan. Isang beses hindi ko alam na sinilip pala ako ng kaklase ko. Nagulat na lang ako bigla kinabukasan habang kumakain ako ay kanya-kanya silang nag-abot ng dala nilang ulam at dahil naawa daw po sila sa akin. Sobrang thankful ko naman dahil nakakain din po ako ng masarap nilang baon. Year 2005 nang magkaroon ng extension campus ang barangay namin at hanggang second year lang po ito. Every year kasi magdadagdag daw po sila para humabot ng fourth year. At hindi naaalis ang mga estudyante para doon mag-aral sa kabilang bayan. Second year po ako ng taong iyon at after ng second grading ay nagpasya akong mag-transfer sa aming barangay para malapit lang sa amin. Nang makalipat na po ako ng school ay masaya na din po ako dahil malapit lang po ito sa amin. Inaamin ko po sa inyo na tamad po ako mag-aral minsan. At tamad magbasa kahit mga assignment ko ay nakakatamad gumawa. Matapos ang second year ko sa high school at waiting na kami para mag-enroll ng third year. Hindi ko po talaga alam na failure ako sa math at yan ang dahilan upang bumalik ako ng second year high school ulit. Hindi ko po ito tatanggap ng una at iyak ako ng iyak dahil naiiwan ako ng mga classmates ko. Binalikan ko ang second year high school at pinagsikapan ko po ulit. Nag-aral ako ng mabuti at masipag sa paggawa ng mga assignments ko. Isang teacher din ang nagiging inspirasyon ko upang mag-aral ng mabuti at siya si Sir Robert Itabag. Ini-encourage ka talaga niya upang mag-aral ng mabuti para makapagtapos ng pag-aaral mo. Matapos ang first grading ay nakasali ako sa top 10. At sobrang tuwa ko po ito
at isa sa mga rason upang magporsige sa pag-aaral. Tuloy-tuloy akong nakasali sa top 10 kaya ginalingan ko pa ito. Tuwing summer naman dahil walang pasok ay nagtatrabaho kami sa tubuhan, maglinis ng mga puno ng tubo, tanggalin ang mga damo or minsan nagtatanim kami ng mga tubo. Sobrang baba lang po ng araw noon, 40 pesos kada araw. At sa pagtatanim naman ng tubo, 10,000 pieces. Pag natapos mo itong tanim ay 350 pesos naman po. Mahirap ang buhay namin sa probinsya lalong-lalo na pagdating sa pera. Sa pagkain naman ay may makakain naman po kami dahil ang tatay namin ay doon nagtatrabaho sa bukirin. Tiniis namin ang ulan at init sa tubuhan upang may pangbili ng mga notebook pagdating ng pasukan. Minsan halos maiyak ka na kasi 4 AM gigising ka na para magsaing upang baunin papunta sa trabaho namin doon sa tubuhan. Mag-start ng 6 AM until 10:30 AM ng umaga at mag-umpisa ulit 1:00 ng hapon hanggang 4:30 ng hapon. Third year until fourth year ay palagi ang aming gawain tuwing summer at enjoy din po kami dahil kasama ko din ang mga classmates ko minsan. Isang bisis sobrang sakit ng init nun, pero kailangan mong tiisin para may sasahurin tuwing linggo. Lunes hanggang Sabado kasi ang trabaho namin, kaya tuwing linggo ay masaya kami dahil may pambili na kami at babaunin sa school. Year 2007 at 4th year na ako nang makasali ako sa ski member sa barangay namin. Taong year 2008 ay graduation na namin at excited akong magtapos ng high school dahil ang plano ko ay pumunta na ng Maynila. Dahil hindi ko naman ine-expect na makapag-aral pa ako ng college, at buti na lang ang best friend kong si Jobert ay willing mag-aral ng college dahil yan din ang pangarap niya sa buhay upang makapagtapos ng pag-aaral. Yung katabing bahay po namin na Seventh-day Adventist ay nag-offer din po sa amin kung gusto naming mag-aral ng college pero doon sa SIPAC or Central Philippines Adventist College. Willing naman po kami doon at once a month lang uuwi dahil malayo at working student po ang gusto namin para makapag-aral ng libre. Buti na lang din ay may offer din po sa amin na pwede din po kami mag-aral sa Negros State College of Agriculture or sa ngayon ay Central Philippine State University Cauayan Campus. Sakto din po dahil ski member ako at pasok din po sa scholarship program ng aming municipality. Laking pasasalamat ko din po sa mayor namin dahil sa scholarship program niya sa school. Kumuha kami ng best friend ko ng entrance exam at pumasa naman po kami. Malaki din po ang aking pasasalamat sa mga kapatid kong nagtatrabaho sa Maynila. Kahit may pamilya na ay nagbibigay pa din sila para pang allowance ko. Year 2008, first semester nag-enroll ako sa kursong BS Elementary Education. At dahil pwede po pala mag-change course, nag-try naman po ako ng BS Secondary Education. Dahil may maintaining average ang school namin at per subject may maintaining grades din po at lalong-lalo na Math and English major lang ang offer sa BS Secondary Education. At wala ang paborito kong major na Biological Science kaya napilitan akong mag-enroll ng BS in Agriculture. Naghabol ako sa pag-aaral dahil nga po
Isang linggo na ang nakalipas ay paiba-iba ako ng kurso. Sa totoo lang po kasi ay ang pangarap kong kurso ay BS Electrical Engineering. Nagre-rent lang po kami noon. At first time ko din malayo sa parents ko kaya sobrang lungkot ko. Halos araw-araw ay binibilang ko ang linggo, araw at oras para makauwi sa amin. Sabado ng umaga kami umuwi at bumabalik kami tuwing linggo ng hapon. 3 buwan lang ako sa una kong boarding house dahil stricto ng matandang may-ari. Bawal kaming lumabas tuwing gabi kahit na may mga activity sa school. Ang hirap kahit kausap ko lang ang kapatid kong nagtatrabaho sa Maynila. Gabi lang po kasi kami pwede mag-usap dahil lidigard ko siya at 12 oras sa trabaho. Kahit nasa labas ako ng bahay at mahina ang boses ko, ay kinaumagahan ay magsasalita na kung sino-sino na naman kinakausap ko kahit gabi na. Hindi ko nagustuhan yun kaya nag-decide akong maghanap ng malipatan. Buti na lang ay yung schoolmate ko na Adventist din ay inalok akong doon sa kanilang boarding house. Dahil nga puro babae doon ang nakatira ay hindi ako pinayagan ng may-ari. At buti naman mabait sila at tinulungan ako. Kaya pumayag naman ang may-ari at naging close ko pa ito. May isang maliit na kwarto doon na solo at yun ang binigay sa akin para mag-isa. Maswerte ako dahil mababait ang mga teacher ko ng college at isang teacher ko ay nag-offer sa akin na sila na magpapaaral sa akin hanggang makatapos ako ng college. Nahiya naman ako at hindi ko tinanggap at isang rason din ay pinasok ako sa university registrar bilang isang student assistant. Doon ako every vacant time ko upang tumulong sa gawain sa registrar. Pag summer, nag-i-enroll ng incoming freshmen at mag-encode ng mga documents sa loob ng registrar. Tuwing Biyernes ay umuwi ang mga boardmate ko at bumabalik sila tuwing linggo ng hapon o kaya Lunes na ng umaga. Ako lang mag-isa na iwan sa boarding house dahil once a month lang ako umuwi sa amin. 1,500 to 2,000 pesos ang baon ko, good for 1 month, kaya kailangan kong pagkasyahin ito. Dito ko na din kinukuha ang pamamasahe ko at pambayad sa boarding house pati pang ulam ko sa araw-araw. Sa bigas kasi maraming pinapabaon ng tatay ko tuwing umuwi ako sa amin. Doon din ako natuto mag-ipon ng mga tag 25 cents at once mapuno na ang lata ay pinapabuo ko po ito sa nagtitinda ng gasolina upang may pandagdag sa pera ko. Makalipas ang 3 buwan ay may bago kaming boardmate na mag-asawang pulis. Sobrang bait nila dahil 5 years na sila noon ay wala pa ring anak. Siguro ako na ang pinakaswerte dahil malalapit ang loob ko sa mga tao. Naging close ako sa kanila at tuwing sahod nila ay sinasama nila ako palagi para kakain. Swerte din po ako dahil may mga kapatid sila sa abroad kaya tuwing may padala sa kanilang package ay binibigyan nila ako. Makalipas ang ilang buwan ay umalis na sila at nakahanap ng maupahan na sila lang dalawang mag-asawa. Naging malungkot ako dahil ako na naman palagi ang nag-isa sa boarding house tuwing uuwi ang mga kasama ko. Hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi na multo pero nararamdaman ko ito tuwing ako lang mag-isa.
Tuwing matutulog na ako ay may naririnig akong mga yapak at minsan ay kumakatok doon sa mga kwarto kahit ako lang mag-isa. Hindi tumatagal doon ang mga boarders dahil nga minsan tuwing natutulog po sila ay naririnig din po nilang nagbubuklat ang kanilang mga notebook. Year 2009 na at nag-summer class ako para sa ibang subject ko. At tamang-tama naman ay nagbukas ang bagong kurso sa school namin at ito ay ang BS Applied Statistics. Niyaya ako ng teacher na mag-handle ng mga subjects ng statistics since credited naman lahat ng subject ko noong first year ako at nag-summer class pa ako. Ang sabi niya na itry ko po at kung di ko kakayanin ay pwede naman po ako bumalik sa orihinal na kurso ko. Nag-enroll ako ng BS Applied Statistics at sa una sobrang sakit sa ulo. More on number lang kasi ang makikita sa blackboard. Pinilit ko pong ipagpatuloy kahit mahirap kasi pag tinigil ko ay maging irregular student na po ako at tatakbo ng 5 years na college. Naisipan ko nga po na hindi nga ako nagpatuloy sa secondary education dahil math at English lang ang major pero mas malala pa pala ito. Tuwing umuwi ako ng boarding house ko ay nadadaanan ko naman ang isang malaking bahay na katabi nila ni Mayor. Malaki at maganda ang kanilang bahay, kulay pula ang pintura ng gate, pati na din ang bubong nito. Nagtatanong din po ako sa mga ka-boardmate ko at ang sabi nila ay abroad ang may-ari. Tuwing umaga pagpapunta ako ng school ay dinadaanan ko po itong bahay. Minsan sabi ng isip ko, sana ay makakapasok din po ako sa ganitong bahay. Minsan pag dumadaan ako pa uwi ay nakatambay sa labas ng gate ang mga tao sa loob. Ako naman, dahil laking bundok ay kaugalian kong mamamansin at bumati na magandang umaga, tanghali, hapon or gabi. Nakita ko sa mukha nila na mababait naman po sila, kaya sa tuwing dumadaan ako ay nakasmile ako at bumabati. Isang bisis noon ay may dala akong gulay galing sa school dahil may mga garden kami at required po ito sa amin. Tinanong ako ni Ate Tess kung magkano ang benta at sakto kinabukasan ay nagdala po ako at binigyan po sila. Gusto nila itong bayaran pero sabi ko naman ay wag na. Bigay ko na lang po sa inyo. Unti-unti naging malapit ang loob ko po sa kanila at palagi nila akong pinapansin tuwing dumadaan ako sa gate nila. Hindi ko din po alam nung una na mag-anak din po pala nila ang may-ari ng inuupahan ko. Sakto din hindi ko naman nakikita sa personal ang may-ari ng boarding house. Pero nakakausap niya po ako sa cellphone. Habang tumatagal ay naging malipit na po ang mga taong nakatira sa malaking bahay na iyon. At minsan kinakausap na po nila ako. Sabi ko naman sa isip-isip ko na sana ay maging kaibigan ko sila ng lubos. Minsan niyaya nila akong pumunta sa bahay nila pag ako lang mag-isa sa boarding house. Inisip ko naman na ayaw kong pumasok dahil nga di ko sila kaano-ano at hindi ko din sila pamilya. Ay baka pag pumasok ako at may mawalang gamit, ako ang pagbibintangan. Yun ang nangibabaw sa aking isipan dahil pinalaki man kaming mahirap pero hindi galing sa pinagnakawan. Makalipas ang ilang buwan ay tapos na ako mag-summer
at enrollment na for first semester sa second year college ko. Nagugulat ako tuwing umuwi ako ng boarding house ay may ulam doon. Tinatanong ko naman ang aking mga ka-boardmate at ang sabi nila ay galing daw po sa malaking bahay na iyon. Hindi ko kinakain nung una kasi sabi ko, hindi ko naman sila kaano-ano at hindi ko po sila kilala ng lubusan. At isa pa, baboy ang ulam at bawal sa akin dahil hindi ako kumakain ng baboy. Binibigay ko na lang po ito sa aking mga ka-boardmate. Hindi ko naman alam kung bakit sila nagbibigay sa akin. Yun pala, tuwing nasa school ako, ay pinupuntahan nila ang boarding house ko at nagtatanong kung ano ulam ko sa araw-araw. Masaya naman po ako kasi pag nakabili ako ng tuyo at dilis ay matagal na din po maubos sa akin at isa pa may gulayan naman kami sa aming school. Hindi ako mahilig kumain ng gulay noon pero nasanay ako dahil sa isa kong boardmate na palagi nagluluto ng gulay. June 19, 2009 ay birthday ng nag-iisang anak niya pa noon at high school po ito. Sakto naman at acquaintance party ng school namin, dumaan ako sa kanila at tinawag ako para kumain. First time ko palang pumasok sa kanila noon. Ayaw ko po sana pero pinilit po nila ako at ang sabi nila, hindi naman Leon or Tigre ang nakatira para matakot. Pumasok ako at after noon, nagpaalam akong aalis dahil pupunta pa po ako sa gym para umattend ang acquaintance party namin. Gustong sumama ng anak niya kaya sinama ko po ito. Pagkatapos noon ay umuwi na kami at niyaya ako ng anak ni Ate Tess na doon na lang matutulog sa kanila. Ayaw ko naman po kasi nahihiya talaga ako. Pero dahil sa mapilit ay pumayag na ako at kinabukasan ay umuwi ako ng boarding house ko at doon na nag-umpisa na doon ako natutulog tuwing gabi dahil sinusundo ako ng anak ni Ate Tess. Minsan doon ako pinapakain pero madalas ayaw ko po dahil nahihiya talaga ako. At ang ginagawa ni Ate Tess ay pinapadalhan niya ako ng ulam pauwi ng boarding house ko. At mga bandang 8 PM naman ay sinusundo ako ng anak niya na doon matulog. Malaki ang bahay at iilan lang po sila ang nakatira. Sina Lolo Doro, Lola Mercia, Ate Tess, Kuya Juni at nung anak niyang si Carl, nakapatid ang turing ko since siya lang mag-isang anak noon. Si Ate Joy at asawa niyang si Kuya Totong at si Mylene, nakaramay ko palagi. Kaya madalas akong natutulog sa kanila. Minsan iniisip ko na sobrang bait ni God sa akin. Dahil ang daming taong malapit sa akin at hindi ako pinapabayaan. September 2009 at mag-isang taon na din po ako sa boarding house ko nang sunduin nila ako at kukunin na daw po nila ako noon. Ayaw ko naman po kasi nakakahiya pero pinilit nila ako at sila pa ang tumulong sa akin upang kunin ang mga gamit ko. Sobrang saya ko po dahil natupad din ang pangarap kong makapasok sa ganong kalaking bahay. Yung anak kasi nila Lola at Lolo na si Ate May at yung asawa at anak niya naman po ay nasa London. Kaya every 3 years lang po sila umuwi. Doon sa kanila ay nakakain ako ng masarap na pagkain na hindi ko pa nakakain at sobrang bait nila sa akin kahit hindi ko po sila kadugo.
Mababait din po yung mga kapatid niya pang dalawa sa abroad na kahit hindi ko pa nakita ng personal hanggang ngayon. Pero tinuring na din nila akong pamilya. Masaya ako lalo na kasama ko si Mylene tuwing Sabado at Linggo ay sinasama nila ako doon sa kanilang mga kamag-anak. Doon ko nakilala ang mga bata na naging kalaro ko at barkada ko. Sina Kim, Linlin, Pipoy, Dinis, Ate Milay, Michelle, Valerie, Kyle at RJ. Masaya ako kahit malayo ako sa totoo kong mga pamilya, ay naging pamilya ko na din ang turing ko sa kanila. Dahil pamilya din ang turing nila sa akin. Sa side naman ni Ate Joy ay sobrang napakabait ng mga pamilya niya. Siya palang asawa ni Kuya Totong na bunsong anak nila Lola at Lolo. Nakilala ko din yung kapatid niyang si Ma'am Lilet at asawang si Kuya Glenn. Yung nanay naman nilang si Lola Tess ay napakabait katulad nila Lolo at Lola. Sabi ko sa sarili ko ay ako na po yata ang pinakamaswerteng tao sa mundo dahil saan man ako pumunta ay may mga taong naging part ng buhay ko upang tumulong sa akin. Year 2010 nang umuwi sila ni Ate May galing London, hiyang-hiya ako at ayaw ko po lumabas ng kwarto. Doon ako sa loob habang nagduduyan ng anak nila Ate Joy at Kuya Totong. Pero pumasok si Ate May doon kasama ni Ate Tess at pinakilala ako sa kanila. Sobrang bait po nila pati asawa niyang si Kuya Ronald at ang anak nilang si Brandon. Ang daming tao sa kanila noon at mga anak at mga kamag-anak na pumupunta. Nahihi ako dahil hindi ko po kilala yung iba. Buti na lang nandyan si Mylene yung best friend ko sa lahat, hindi niya ako pinapabayaan. Sinama nila ako sa pag-outing nila sa mga beach at halos lahat ng napuntahan namin ay first time kong mapuntahan. Inosente pa nga ako noon dahil hinuli ko yung isdang Nemo. Dahil nga bawal yon, ang ginawa ko ay pinakawalan ko sa malayo. Para sabi ko, Finding Nemo. Mga kabaliwan kung ginawa kasama buong pamilya nila. Sinama din po nila ako mag-mall at binilhan ng kung anong gusto ko. Kumain sa Jollibee, Chowking at first time ko pa lang din po yun pumasok sa mga fast food restaurant. Dahil ang sabi ko dati, noong wala pa ako sa kanila, siguro mga mayayaman lang ang bumibili dyan. Masaya ako sa naging buhay ko kasama nila hanggang bumalik na po sila ulit ng London. Tuwing nagpapadala sila ng package ay nagbibigay sila sa akin upang dalhin ko naman ito sa amin sa pag-uwi ko. February 2011 nang may nagbo-board na mga taga DSWD Region 6 sa kanila dahil nga naman malaki ang bahay at maraming kwarto kaya pinarentahan nila ito sa mga taga DSWD. Mga DSWD lang po ang nakatira or ang mga nagbo-board. Masaya naman po ako kasi doon ko naman nakilala sina Sheila, Iris at Ate Jasmine. Minsan pag marami silang gawain ay tumutulong pa ako at pag nakasaod sila ay binibigyan naman po nila ako. September 2011 at 4th year na po ako at sa hindi inaasahang pangyayari, nagkasakit ang tatay ko. Dinala siya ng hospital upang ipagamot. 1 linggo kami doon at sakto naman ay preparation ng school namin sa palapit na intramural activity. Ako, si nanay at kapatid ko ang nagbabantay. 2 linggo, hindi ako nakapasok noon.
Dahil ako ang nag-aasikaso kay tatay, luluwas papuntang Bacolod upang kumuha ng dugo at mga kailangan na mga requirements. Buti na lang dahil si Ate Joy ay sa DSWD nag-work, kaya tinulungan niya po ako sa mga documents na kailangan ko. Mag 1 week kami sa hospital at binawian ng buhay si tatay, September 16, 2011. Sobrang lungkot ko dahil ako pa lang sa anak niya ang unang nakapag-college at sure na excited din siyang umattend sa pagkakataon na yun, pero hindi na siya umabot ng graduation ko. Isang linggo din po ako hindi nakapasok dahil umuwi ako sa amin para sa burol ng tatay ko. Umuwi din po ang aking mga kapatid galing Maynila. Pagkatapos ng libing ay bumalik na po ako doon sa kanila upang ipagpatuloy ang pag-aaral ko at makahabol sa mga lesson ko. December 2011 nang umuwi po sila Ate May ulit galing London at kasama na nila ang mga pamangkin nila na galing Pampanga at iba pa nilang mga kapamilya. Doon ko po halos nakilala ang mga kamag-anak nilang taga Pampanga at sobrang mababait. Pinakilala ako ni Ate May na part po ako ng kanilang pamilya at huwag na daw po akong mahiya. Year 2012 naman ay nagtapos po ako sa kursong Bachelor of Science in Applied Statistics at sobrang saya ko dahil nakagraduate na ako. Nagpasya akong lumuwas papuntang Bacolod upang maghanap ng trabaho. Pumasok ako bilang isang service crew sa Mercy Pasalubong at pagkatapos ng kontrata ko ay nag-apply ako sa fast food. Natutuwa po ako tuwing nakikita kong nag-serve sila ng mga customer. Kaya napagpasyahan kong mag-apply sa Chowking, Greenwich at Jollibee. Sabay-sabay ko po itong nag-take ng exam at interview. Yun nga lang, mas mabilis akong tinawagan ng Jollibee dahil mas nangangailangan sila. Kaya yun ang pinili ko. Nag-text naman ang Greenwich at Chowking sa akin pero pinili ko si Jollibee. Nagtrabaho ako bilang isang kitchen crew at hindi maiiwasan na may mga katrabaho kang paparinggan kang 4 years graduate at bakit crew ang trabaho. Hinayaan ko na lang sila dahil sa isip ko ay experience lang talaga ang habol ko kasi nga for fast food industry or food industry ang ina-applyan ko pero yung course ko ay hindi related. Nagtapos ako ng kontrata at umuwi ako sa Kawayan at makalipas ang ilang buwan ay tinawagan ako ng kapatid kong pumunta ako ng Maynila. November 2013, nakakuha na ako ng ticket noon papunta ng Maynila. Nang pauwi na ako sa amin sa bundok upang magpaalam na din po kay nanay, ay saka naman bumagsak ang bagyong Yolanda. Nasabas na ako noon at sobrang lakas ng ulan, kaya pagdating ng Municipality of Candone ay brand out pa ito. Sumakay kami ng tricycle hanggang Barangay Banga pero di kinaya dahil sa lalim ng tubig kaya napilitan kaming maglakad. Madilim at wala akong flashlight noon. Nakakatakot kasi nga gabi na po at malakas pa ang ulan. Pagdating ng ilog ay hindi na ako makatawid pa dahil ang hanging bridge ay natangay na din ng baha. Mabuti na lang ay may kasabay akong taga sa amin at sinama niya ako pabalik. Doon siya pumunta sa kamag-anak niya at sinama niya po ako. Doon kami nagpalipas ng gabi at pinakain po kami, kaya malaking pasasalamat ko din na may nakasabayan ako. Pagdating ko ng bahay kinabukasan ay nandoon naman si nanay at ang bunso naming babae na nag-aaral na din ng college sa Bacolod City.
Nagpaalam na ako na luluwas na ako ng Maynila at susunod na araw ay bumalik na po ako ng Kawayan ulit. Nag-ayos ako ng mga gamit ko noon at nagpaalam na din sa kanila lula at lolo, pati na rin sa kanila ni Ate Tess at pamilya niya. Nagtampo pa po sa akin si lula at lolo dahil ayaw nila na umalis ako. Pero ang sabi ko ay kailangan ko po dahil maghanap ako ng trabaho. Madaling araw noon at maaga akong nagising para magbantay ng bus papuntang Bacolod para pumunta sa airport. Dahil nga po sa kakatapos lang ng bagyong Yolanda at halos maraming damage ay natagalan po ako at anong oras na wala pa ring dumaan na bus. Buti na lang at may dumaan na jeep papuntang Cabancalan City at sumakay na lang po ako. Pagdating ng Cabancalan City ay dali-dali akong nag-transfer ng bus para makahabol sa aking flight. Dahil paubos na din ang oras ko, pagdating ng bus doon sa Sumag, Bacolod, ay kailangan kong sumakay ng van papuntang airport para habulin ang flight ko at kahit mahal ang singil sa amin, pinatok ko na para hindi ako maiwan ng flight ko. Pagdating ng airport ay narinig ko naman ang last call habang nasa labas pa lang ako. At sinabi ko po agad-agad sa guard na sasabay pa ako sa flight ko. Kaya niradyo po agad ng guard na may isa pang humabol dahil nag-overlog na isa pang humabol noon. Dahil nga over luggage pa ako noon, ay kailangan ko bayaran. Ang problema nga po ay kulang na ang budget ko. Buti na lang at mabait yung isang ground attendant at hindi na niya pinabawasan dahil nga po ay papalipad na din ang eroplano. Nakarating naman po ako ng Maynila na safe at doon po ako sa kapatid ko sa Marikina tumira. At dahil November na po at walang nagbabantay sa kanilang anak, ako po muna ang nagbabantay ng aking pamangkin habang wala pa akong trabaho. Year 2014 na at nag-umpisa na akong mag-apply. At mga target ko pa noon ay call center. Gusto ko po kasi ma-enhance ang skills ko sa English pero hindi ako pinalad at dahil sa aking accent. Pinag-apply naman ako ng kapatid ko sa Chinese restaurant dahil may friend siyang nagtatrabaho sa HR. Natanggap naman po ako doon at nagtrabaho bilang isang barista or waiter. Masaya at enjoy ako sa work ko dahil mababait yung management at kahit malayo ang inuuwian ko ay tiniis ko po ito. Araw-araw akong bumabiyahe papunta at pauwi galing Marikina City to Makati City. Madaling araw akong umaalis at wala pang araw. Nakakauwi naman po ako sa gabi. Nalubog na din ang araw. Tiniis ko po yun para makapagtrabaho lang po ako. At year 2015 ay nagpasya akong mag-rent sa Makati. At tamang-tama ay may mga katrabaho din po akong naghahanap ng boarding house. Kaya naman nakisabay na ako sa kanila. Sulit naman kasi nga pagod ka na sa work at malapit lang po ito. Minsan tuwing break time namin ay umuwi kami ng boarding house para magpahinga. Yung break time kasi namin ay 2 to 3 hours, kaya sulit na din po ito. Magtatatlong taon na din po ako sa Chinese restaurant at naisipan ko naman po ang tumaas ang posisyon ko. At inisip ko na din na total 4 years graduate naman ako.
Kaya nagpasya ako maghanap ng pag-a-applyan. Sabi ko po kasi kung high school graduate lang po ako ay hindi na ako aalis dahil masaya at mabait naman ang management namin. Pero sabi ko naman ay kailangan kong gamitin ang tinapos ko. Saktong-sakto at nag-post ng on-site hiring ang Jollibee. Kaya nagbakasakali akong mag-apply. Malas pa ang araw ng pag-a-apply ko noon kasi nga nagkaroon ng walang biyahe lahat ng jeep. Kaya napagpasyahan kong maglakad simula LRT Buendia to Pasong Tamo. Sa awa ng Diyos ay nakarating naman po ako ng tamang oras dahil mabilis akong maglakad. Nag-start ang exam namin saktong 9 AM at dahil nga po mahirap ang exam at matirang matibay po kami. Mahigpit ang panalangin ko kay Lord na sana para na po ito sa akin. Every step po kasi ng exam ay may natatanggal, kaya super panalangin pa ako. Sa awa ng Diyos ay nakalagpas ako ng step by step exam at waiting naman po kami sa call kung sino ang pumasa para makapasok sa initial interview. Isa din ako sa natawag kaya sobrang saya ko na pumasa ako sa exam at ready na for initial interview. Nag-start ang aming initial interview after ng lunch at kailangan minimum of 30 minutes onward ito. Maswerte din po akong maswerte ka din pag napunta ka sa mga nag-i-interview na pwede Taglish. Minsan po kasi ay full English interview pa ito. Mabuti naman at mabait ang napunta sa akin kaya hindi ako nahihirapan sa mga tanong niya sa akin. After ng initial interview ay waiting po ulit kami sa result kung pumasa at makapasok po kami sa final interview. Siguro araw ko po talaga yun at uupo pa lang ako. After initial interview ay tinawag na ako at sinabihan akong congrats. Dahil qualified daw po ako for final interview. Nakakakaba dahil 3 ang nagtatanong sa final interview namin at puro area manager. After noon ay sinabihan na po kami ng i-text na lang po kami for the results kung pumasa kami. Makalipas ang 1 buwan at natawagan po ako at kaya pala matagal dahil hinahanapan ka pa nila ng store mo. Nagpasa na ako ng resignation letter pero medyo matagal pa ako mag-start ng training ko ay hindi po muna ako pinaalis ng management doon sa Chinese restaurant. Doon naman po ako pinasa sa airport store at na-hired po ako. Sobrang saya ko naman dahil magiging part na po ako ng isang kilalang fast food industry sa Asia. Akala ko po ay okay na ang lahat pero hindi pa po pala. Dahil ang daming training ang kailangan mong pagdaanan, maraming exam at documentation para pumasa. Mabuti naman at sobrang bait ng napuntahan kong training store at hindi ako pinabayaan. Sobrang thankful ko po sa store na iyon, lalong-lalo na sa head nila na Sir Manny, kasama ang mga manager na sina Ma'am Candy, Ma'am Jai, Ma'am Alana, Sir Jam, Sir Rowell, Sir Jomel, Sir JM at Sir RJ. Mga manager na naging part ng training ko until maipasa ko ang first phase ng training ko. Nagpatuloy ang training ko hanggang sa nag-graduate ako bilang isang management trainee at na-deployed sa store kung saan ako na-assign. Sa ngayon, ay patuloy akong nagtatrabaho sa Jollibee bilang isang manager.
kasama ang aking mababait na kapwa manager at very supportive naming managing director. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat sa mga nakikinig ng storya ng aking buhay. Sana nga po ay may napulot din po kayong aral sa kwento ko at huwag kalimutan ang Diyos na palaging naggagabay sa atin saan man tayo magpunta at maging mabait sa ating kapwa. Ano man ang mga pagsubok sa ating buhay, magdasal lang po ito palagi at magtiyaga. Dahil ano man ang hirap ng buhay natin, basta hindi ka sumusuko at gusto mong maabot ang mga pangarap mo sa buhay, ay kailangan mo talagang kumayod para makuha mo ang tagumpay. Lahat ng yun at mga pagsubok sa atin ay kaya nating lampasan basta tiwala lang tayo sa sarili natin. Ang motto ko nga dati noon, sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. Maraming salamat ulit. God bless you all. Sa mga gusto sumuporta sa aking channel, paki-like lang po ito, pa-subscribe, at mag-comment lang po kayo kung may mga nais kayong itanong sa akin. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang.